Welcome back to my YouTube channel, Sunny TV. Meron tayong gagawin guys na isang amplifier na concert. Bali, nabura lang siya guys, yung sulat dito, yung tatak niya. So, bali sa kapatid ko to guys, dinala na sa akin at ipapaayos. Ang problema nito guys is walang sounds guys, ayaw tumunog. Tinisting ko na to guys, wala ang tunog. So, ayan pa nga yung speaker. Ito pa nga yung jack guys, nakalagay pa. Pinunot ko lang yung speaker. So, bali titestingin natin to guys sa sukatan ng susukatan natin kung meron siyang DC out sa output ng speaker niya. Baka nagpo-protect yung relay kaya walang sounds. So, bali naka-plug in na yan guys. Ipa-power on na lang natin. So, ito yung multimeter natin. Power on ko guys. So, ayan. So, ayan nga guys. Oh. Meron siyang bali 1.4 volts. Tumataas pa siya guys. So dyan yan guys, sa right channel tumataas pa siya So yan guys, ang siguro problema niya guys, mayroon siyang DC out kaya walang sounds. So bali baklasin na natin ito, tingnan natin sa loob. So bali guys, i-push ko lang muna ito guys dahil wala akong stand guys. Hawak ko lang yung cellphone ko. Okay, push ko lang muna guys. So guys, ito na, nabuksan na natin yung amplifier natin. Nilinis ko na rin yung board natin. Nabrasan ko na, natanggal ko na yung mga agyo. So habang nagbabrasa ko guys, meron akong napansin dito. Yung mga jumper niya guys, ayan putol. Ayan, so, ito pa. Ayan putol yung jumper. So kaya pala hindi nagkiklik yung relay natin, may mga putol na jumper. Baka isa sa mga dahilan kaya wala tayong sounds. So bali, ang gagawin muna natin guys, i-check muna natin yung voltage biasing nito. Baka wala din biasing ito, isa rin sa mga dahilan kung bakit nagpo-protect yung ating relay. So yan, may nakita akong stand dito guys, titingnan ko kung pwede ito gamitin. Mag-check tayo ng voltage biasing. So okay guys, ayan, check natin yung relay guys. Power on natin. So ayan, pa-power on ko na. So ayan, walang reaction guys, wala talaga. Wala talaga. So lagay natin dito sa stand kung pwede ito. Ayan. Ayan lang tayo kung kayang kapag voltage biasing nito. Ayan, pwede na siguro yan. Ayan guys, kita naman yata yung multimeter. Kita natin sa medyo malapit-lapit. Ayan, umpisa natin dito sa kabilang side. So ayan guys, may 0.4. Okay naman yung natin. Pangalawa.
0.4 din guys. Point 4. Okay, good. 0.4. Good. Dito na tayo sa kabilang channel. 0.4. 0.4. 0.4. Okay guys, 0.4 lahat guys. Good ito. So walang problema na sa ano natin, sa amplifier board natin. So bali ang focus lang natin guys, yung jumper na mga naputol palitan natin, tapos yung yan sa relay, yan tayo magpo-focus. So guys, i-push ko muna ito at babaklasin ko muna itong board natin ha. So guys, push ko muna. So guys, ito na, nabaklas ko na yung ating mainboard. So ito nga guys, yung ano guys, oh, yung mga naputol na jumper. Tapos may kalawang. Tapos yung ito dito, oh, wala na talaga, kinain na ng kalawang. So pag na palitan natin yan guys ng jumper guys, tatry natin kung magki-click na yung relay. At kung hindi pa mag-click yung relay, dito tayo magpo-focus sa mga drive nya, sa drive ng relay ito. So guys, i-push ko lang muna ito. Madali lang naman yan, papalitan ko lang ng jumper yan guys. Ito, bali tatlong jumper, isa, dalawa, tatlo, ayan. So okay guys, push ko lang muna to guys. Okay guys, ito na yung update natin sa ginagawa nating amplifier. So ito na nga yung mga ano, jumper na pinalitan natin. Ayan, dinamay ko na rin yung mga nandito sa bandang itaas na to dahil kalawangin na rin. Ayan, pati dito, ayan no, mga kinalawang. Tapos nagpalit na rin tayo guys dito ng ano, resistor na 100 ohms. At saka yung isa dito, dinamay na rin natin, may kalawang na yan, yung 1K. So ito yan guys, kalawang na siya. Ayan, ayan yung mga pinagpalitan natin ng mga jumper, puro kalawang na. So yun lang guys ang update natin guys, at ilalagay na natin dyan sa loob ito. Tapos titistingin na natin kung okay na ba yung relay nito, mag-switch on na. Okay guys, pause ko muna ito ha, para makapag ano na tayo, makapag test ng relay kung mag-switch on na. So guys, ito na, nailagay na natin, naibalik na natin sa dating ayos. Salpak na natin dyan sa yung board sa loob. So titistingin na natin guys kung mag-switch on na yung relay. So naka-plug in na yan, ipa-power on na lang natin. So tutukan natin yung relay kung mag-o-on na. So yan, lagay natin. Paano ba? So yan guys, ipa-power on ko na guys. Ayan guys, nag-click na. Okay na, nag-switch on na, gumalaw. Ayan, i-off ko. O, ayun, power on. Ayun, nag-click na. So okay na yan guys. Pause ko muna to guys, tatakpan natin ito. Tapos testing tayo ng sound. Okay guys, bago tayo mag sound check, i-check muna natin yung ano, yung terminal ng speaker sa right channel. Kasi kanina mayroon tong DC out. So nilagay ko na yung test prod natin ng multimeter, nakaabang na. So power on na natin guys. So ayan, umikot na yung blower, nag-click na yung relay. So ayan nga guys, wala na siyang nare-reading. So wala na siyang DC out. So pwede na tayo magkabit ng speaker.
para makapag sound check. So ikabit ko muna guys yung speaker natin, tapos mag check na tayo ng sounds. So pause ko lang muna to guys. Okay guys, ito mag-testing na tayo guys. Ayan na, may may speaker input na, may input na tayo ng signal. Ayan, cellphone lang. So ayan, may speaker na tayo, dalawa. So pihitin na lang natin to guys, lakasan na lang natin. Pero wag nating steady yung ating sounds, baka makapiright tayo. Testing lang tayo. So ayan na nga guys, left and right, mayroon naman siya right. Tumutunog naman siya left and right. So guys, hanggang dito na lang guys. Maraming salamat sa inyo guys, at okay na itong amplifier natin.